Hi guys, here's our 3 days and 2 nights in Johor Bahru, Malaysia. This trip is a little bit special dahil ito yung first international travel namin. By the way, I'm Mommy Julie. We are family of 4, first DIY international travel at nag-cross border from Singapore to Malaysia. Day 1, early morning ang flight from Manila to Singapore via Scoot Airlines. Sa mga hindi nakakaalam, ang Scoot ay isang Singapore-based low-cost airline. Sabi ko nga, ito yung first international trip namin, kaya 5 hours before the flight, nandito na kami sa airport. Mas okay nang maging maaga kaysa malate. Nagrent ako dito sa Big Sky ng travel wifi namin via Klook. I-claim ko siya dito sa NAIA Terminal 1. After the immigration, nasa left side yung Big Sky booth nila. From Manila to Singapore, inabot din ng 4 hours and 15 minutes ang naging biyahe namin. Bawal ang phone sa immigration, kaya after doon, bumaba naman kami para kunin na yung mga luggage. From Singapore, dediretso na kami ngayon ng Malaysia via bus. Perfect. Thank you, Cyrus. After kunin ng luggage, naghanap kami ng UOB teller machine para mag-withdraw. Ginamit namin ng GCash para walang international charge. Sunod, nag-breakfast kami dito sa Kaya Toast. Syempre, hindi namin pwedeng palampasin ang kanilang iconic breakfast na yan. Dito, hinahanap na namin kung saan nakalocate yung bus na sasakyan namin papuntang Johor Bahru. From Changi Airport Arrival Hall, hanapin lang natin yung may sign na coach. Sundan lang natin lahat ng sign na yan hanggang makita naman natin yung restaurant na Mamam. Halos tapat ng restaurant, makikita nyo na yan. Reception or ticketing area, pwede kayong bumili ng ticket dyan, pero kami sa Klook kami bumili. Ang biyahe ng bus from 8 a.m. until 9 p.m. 2 hours interval. Pag dito kayo sumakay sa Changi Airport, meron pang 2 bus stop na dadaanan, but don't worry dahil 15 minutes waiting time lang yun. Pababa naman kayo ng 2 beses para sa immigration. Yung una, sa Woodlands, exit border yun ng Singapore dahil pupunta nga tayo ng Johor Bahru, Malaysia. Take note, pag bumaba sa border, kailangan dalhin lahat ng luggage at wag kakalimutan mag-fill up ng Malaysian arrival upon entry sa bus, magtatap kayo ng card as payment. Pwedeng GCash at GoTime. Pwede ring ringgit or Singaporean dollar. Make sure lang na exact amount yung ibibigay nyo dahil hindi sila nagsusukli. Bibigyan kayo ng ganyang resibo. Make sure na wag mawala dahil bago bumaba, kukuhanin ulit yan ng driver. Pag narating ang immigration ng Malaysia, bababa ulit at dadalhin lahat ulit ng gamit. Take note, ang bus hanggang JB Central lang. Bababa na lahat ng pasahero. Kami pagkababa, sumakay na kami ng taxi papuntang Legoland at Ramada Hotel. From JB Central, 20 minutes pang naging biyahe papuntang Ramada Hotel at around 800 pesos ang naging pamasahe. By the way, 2 oras lang palang naging biyahe namin, tapos ngayon nandito na kami sa Ramada Hotel para mag-check-in. Pagkaakyat namin ng mga gamit, nagbihis lang at bumaba ulit kami para maghanap naman ng makakainan. May kebab dito sa tapat ng hotel kaya tinikman na agad namin. Dahil first day pa lang, may free time pa kami para mag-ikot. Nagpunta kami dito sa Mall of Medini. 10 minutes away lang to from Ramada Hotel at nag-grab kami for 60 pesos. Katabi lang ng Mall of Medini ang Legoland Hotel at katapat rin niya ang Legoland Park. Second day, nag-breakfast sa hotel. Ayan yung mga food selection. Medyo marami rin naman at masarap. Gawa na lang ako ng separate hotel video para makita nyo ng maayos. Ayan, nakaligo na at nagbibihis na dahil sobrang excited na niya mag-Legoland. Cyrus, how do you feel that we're here in Legoland? Happy and overjoyed. May free shuttle pa lang Ramada Hotel papuntang Legoland from 10 a.m. to 5 p.m. Ayan, sa wakas, dream come true, Cyrus. Welcome to Legoland! Isa sa pinaka-wow moments namin dito, yung mini city, famous landmarks na gawa sa Lego bricks. Meron pa nga ditong Philippines. Grabe, ang daming details, nakakabilib talaga. Gawa ako ng separate video ng Legoland para mapakita ko sa inyo lahat. Ang saya, grabe. Worth it lahat ng pagod kahit sobrang sakit na ng pa ako kakalakad. Dahil syempre, hindi namin pwedeng palampasin yung mga rides. May pang bata, may pang family, kaya talaga lahat kami nag-enjoy. Picture dito, kain doon, at ang daming kwento habang nag-iikot. Simple choice pero memorable kasi kompleto kami. At syempre, hindi makukompleto ang Legoland experience kapag walang shopping. Body, mga accessories. Found this. Then ayan, nakapag side trip pa sa Johor Bahru Outlet Store after ng Legoland. Hindi ko na ipapakita kung anong mga nabili namin. Ang importante, ang pinangbili ay hindi galing sa kaban ng bayan. Anyway, kung may plan kayo mag-Singapore at Malaysia at balak nyo mag-shopping, dito nyo na gawin sa Malaysia. Kasi alam nyo ba, may tiningnan akong coach bag. Sa around 15,000 pesos. Naku, pagdating namin ng Singapore, dumoble na ang presyo niya dahil naging 29,000 plus na siya. Kaya ayun, ang ending, hindi tuloy ako nakabili dahil ang akala ko nga mas mura sa Singapore. May nadaanan kaming Baskin Robbins kaya nag-ice cream na lang muna kami. May food court dito sa outlet. Dito na rin kami nag-dinner. Try namin dito sa Kopi Loco.
Pag-uwi, ayan, di pa rin sila napagod. May binuo pa silang Lego. Ako naman, sobrang pagod ko, pero ang saya. Worth it lahat kasi priceless yung ending at experience. Sobrang pagod at ngalay ng mga binti namin. Nag-decide kaming magpamassage. Dito kami napapunta sa Family Thai Spa. Recommended lang to ni Google. Worth it din, sobrang galing nila. Naka-promo pa sila that time, 3,000 pesos para sa couple na at private room na yun. Sobrang sulit na sa 2 oras at after nun, meron pa silang sinaserve na hot tea. Day 3 at last day na namin ngayon dito sa Malaysia. Kumain muna kami sa hotel. Balak namin mag-early check-out para makasakay kami ng bus ng 11 a.m. Magko-commute lang kami today pa Singapore. Itatry namin. May pick-up point ng bus, Causeway Link bus, dito mismo sa harap ng Ramada Hotel. Ang schedule ng biyahe nila from 7 a.m. until 11 p.m. Ayan, nakapag-checkout na kami. Ayan yung entrance ng Ramada. Ayan yung shuttle service nila. Across the street lang kung saan nagpipick up yung bus. Ayan yung hotel. Tatawid lang tayo sa kabilang kalsada. Tapos merong sign dyan. Dito naman sa kabila yung bus schedule. By the way, yung bus during peak hour from 7 a.m. until 11 a.m. every 30 minutes may dumadaang bus. From 11 a.m. naman until 4 p.m. every 1 hour. Sabi ko nga walang reservation. Commute lang kami. Upon entry, magtatap ng Visa card. As payment at take note, 1 card, 1 person. Hindi pwedeng ulitin ang card. Kaya kaming 4 ang ginamit naming card. 2 Visa, GCash card, 2 GoTime. Please mag-prepare kayo ng ibang Visa card in case lang na hindi gumana ang GCash at GoTime. Masyado nang mahaba itong video ko. Stay tuned on the next one. Thank you for watching. Bye!